Magandang araw mga kalibro, ito po ay kwentong Rich Kid. Ang lihim na mayaman, Kabanata 2, ito ay lumabas na ang kanyang mga magulang at kapatid na babae. Ay nagsinungaling sa kanya nang sinabi nila sa kanya na, nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Pagkatapos nito, diretsyong tumawag si Gerald sa kanyang mga magulang. Una silang nagalit na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Ang tungkol sa kanilang kayamanan ng walang pahintulot sa kanilang ngunit sa ilang sandali, napagpasyahan nilang humingi na lamang ng tawad kay Gerald. Sinabi sa kanya ng ama ni Gerald na wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito, dahil nais niyang itaas siya upang magkaroon ng isang kababang loob. Pagkatapos nito, maraming ipinaliwanag ang ilan sa mga black bank card na naipadala lamang sa kanya ng kanyang kapatid, sa katunayan, hindi pa rin ganap na kumbinsido si Gerald. Panaginip lang ba ito? Labis na nasasabik si Gerald sa oras na ito. Hahaha, Savia, kung hindi ka nakipaghiwalay sa akin, mabibili kita ng kahit anong gusto mo ngayon. Panipi, Yuri at Danny, nainsulto muna at biniro mo ako sa universidad. Nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon ninyong dalawa sa hinaharap. Panipi, mapait na ngumiti si Gerald sa sarili. Halos tanghali na nang umalis siya sa bangko. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Gerald at napagtanto niya, na ito ay isang tawag sa telepono mula sa pinuno ng kanyang dormitory. Kamusta, Gerald, okay ka lang? Bakit wala ka sa dormitoryo? Panipi, oh, naglakad-lakad ako. Ang ilan sa atin ay natatakot sa kamatayan. Sobrang nag-aalala, kami sa iyo, nga pala, kaarawan ni Noemi ngayon. Dahil hindi ka, niya makontak, tinanong niya ako na tanungin ka kung dumadalo. Ka ba sa kanyang kaarawan sa gabing ito? Sinabi niya na nabanggit, na niya sa iyo ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ilang araw na. Ang nakakaraan, matapos marinig ang kanyang mga salita, tiningnan ni Gerald ang listahan ng mga hindi nasagot na tawag sa kanyang telepono bago. Niya napagtanto na napalampas niya ang ilang mga tawag mula kay Noemi. Si Naomi ay kamag-aral ni Gerald at hindi lamang siya napakaganda. Ngunit napakalapit din niya kay Gerald. Bukod kay Savia, si Noemi lang ang kaibigang babae ni Gerald. Sa katunayan, naalala ni Gerald na sinabi sa kanya ni Noemi tungkol sa kanyang kaarawan ilang araw na ang nakalilipas. Gayunpaman, wala siyang sinabi sapagkat nagpupumilit na lamang siyang pakainin ng kanyang sarili ilang araw na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, napagpasyahan ni Gerald na mabuhay tulad ng isang normal na tao sa kanyang karaniwang bilog ng mga kaibigan. Kaya, bakit hindi siya pumunta sa birthday party? Kailangan kong kumuha ng Reg Along kaarawan para sa kanya. Tama, matapos isabit ang telepono, tumingin sa paligid niya si Gerald at ang nag-akit lamang sa kanya ay ang Hermes shop. Ito ay isang bantog sa buong mundo na tindahan na luho na may dalang mga marangyang item. Kahit na napakamahal nito, maraming pangalawang henerasyon na mayamang anak mula sa Universidad ni Gerald ang nagnanais na pumunta dito higit sa lahat. Dahil sa prestihiyo, hindi plano ni Gerald na pumasok sa tindahan ngunit bigla niyang naisip ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid ngayon. Nakaramdam siya ng labis na tukso sa oras na ito. Sa una ay nag-aatubili siyang gumastos ng pera ngunit nang maisip niya ang tungkol sa card, agad na bumawas ang pagkakasala ni Gerald. Matapos huminga ng malalim, naglakad agad si Gerald papasok sa Hermes B Boutique Store. Hello sir, ano ang magagawa ko para sa iyo? Isang napakagandang salesgirl sa loob ang masalubong sumalubong kay Gerald, even though there was a trace of contempt in her eyes when she glanced at Charlie's clothes, she was still very polite. Alam niya na, ang lahat na pumasok sa tindahan na ito ay karaniwang lilingan muna sa paligid ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may isang taong kagaya niya na nais na pumasok sa kanilang tindahan ng butik. Titingnan ko muna ang paligid ng tindahan, agad na sagot ni Gerald. Ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na pumasok sa isang marangyang tindahan ng B-boutique kaya hindi niya talaga alam kung ano ang bibilhin. Ang cold sales ng salesgirl sa mukha niya habang nakatingin kay Gerald. Yuri, maaari mo ba akong bilhan ng isang bag? Sa oras na ito, isang pamilyar na boses ang umabot sa tainga ni Gerald at nakita niya ang isang magandang batang babae na papasok sa tindahan habang nakahawak ito sa braso ng ibang lalaki. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gerald nang lumingon siya at nakita ang mag-asawa. Ito ay walang iba kundi si Yuri at Savia. Kamusta? Ito ba ang iyong kasintahan, G. Lowell? Ang ganda talaga niya. Panipi, sa sandaling nakita ng salesgirl na naglilingkod kay Gerald kanina. Kay Yuri, nagkaroon ng pagbabago sa 180 degree sa kanyang pag-uugali habang binati siya nito ng may ngiti sa labi. Alam ng lahat na si Yuri ay isang pangalawang henerasyon na mayamang anak at siya ay nakakaakit sa kung saan man siya magpunta. Iyon ang dahilan kung bakit sumugod kaagad sa kanya. Ang salesgirl, Rachel, ito ang aking kasintahan, Savia. Dinala ko siya dito upang
Tingnan ngayon dahil gusto kong bilhan siya ng isang bag. Panipi, namula si Xavier sa oras na ito. Si Yuri ay talagang isang mayamang binata na kinikilala saan man siya magpunta. Sa oras na ito, itinuro ni Xavier ang isa sa mga bag bago niya sinabi. Yuri, gusto ko ang bag na ito. Ang bag ay inilagay sa loob ng isang gabinete at mukhang napaka marangya at engrandi. Ngumiti si Rachel bago niya sinabi, ang bag na ito ay isang edisyon ng collector na ipinakilala sa pagdiriwang ng ika-200 anibersaryo ng Hermes. Mayroong 200 mga unit lamang ng bag na ito, na ginawa sa buong mundo at nagkakahalaga ng $55,000. Panipi, ano, gulat na gulat si Xavier at hindi niya mapigil ang humingle ng malakas. Tumalon din ng bahagya si Yuri bago siya ngumiti at sinabi, Rachel, kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang handmade bag na may mahusay na pagkakagawa. Ito ay inilabas lamang noong nakaraang taon at nanalo na ito ng isa sa mga spot sa listahan ng nangungunang 10 kalakal na produkto sa buong mundo, tama ba? Panipi, labis na nagulat si Rachel sa malawak na kaalaman ni Yuri. Tila, marami kang nalalaman tungkol sa mga bag. Umiling si Yuri bago niya sinabi, gusto kong mag-research ng mga mamahaling paninda ngunit ito talaga ay isang napakamahal na bag. Pagkatapos nito, tiningnan ni Yuri si Xavier bago niya sinabi, mahal ko, talagang may kasiya siya kang lasa. Makuha ka namin ng isa. Pangbag na nagkakahalaga ng $5,000 o $6,000 sa halip. Mas gugustuhin pang mamatay ni Yuri kaysa bumili ng isang bag sa halagang $55,000. Sinabi ni Xavier na sinabi niya, ang kasintahan ni Alice ay bumili sa kanya ng isang bag na nagkakahalaga ng higit sa $8,000. Kaya, maghihintay ka hanggang sa makakuha ako ng karagdagang allowance sa susunod na buwan, kung gayon. Sa oras na ito, ang iba pang mga tao na narinig lamang na ipinakilala ng Rachel ang bag kay Yuri ay mabilis na pinalibutan ng gabinete na naglalaman ng marangyang bag. Nang pinag-uusapan ni Yuri ang tungkol sa bag na nagkakahalaga ng $55,000, tila napakamay kaalaman siya. Ang bawat isa ay labis na humanga sa kanyang kaalaman. Nang makita ni Gerald na iniwan na siya ng salesgirl na mag-isa, ayaw na niyang manatili sa boutique shop dahil ayaw niyang makita siya ni Xavier. Sa oras na ito, biglang lumapit ang isang mas batang salesgirl kay Gerald bago siya yumuko at sinabi, hello sir, paano ako, paano kita matutulungan ngayon? Mukhang nagsimula lang siyang magtrabaho bilang isang salesgirl. Medyo nahiya pa siya, gayunpaman, pinainit nito ang puso ni Gerald sapagkat siya ay magalang. Oh, gusto kong bumili ng isang regalo sa kaarawan. Sagot agad ni Gerald, sir, may shopper's card po kayo. Kung mayroon ka nito, masisiyahan ka sa isang diskwento sa iyong mga pagbili. Panipi, kahit na si Gerald ang kauna-unahang customer, hindi niya ito hinusgahan ng simple dahil sa kanyang simple at casual na hitsura. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasalita sa kanya sa isang napaka-profesional na pamamaraan. Ay oo, maaari mo bang tingnan ito? Panipi, inilabas ni Gerald ang Universal Global Supreme Shoppers Card na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid bago ipasa ito sa salesgirl. Napamulat ng tindig ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang card. Ito, itim na gintong card. Nagpatuloy ang pagtitig ng salesgirl kay Gerald na gulat at hindi makapaniwala. Ang binatang ito ay mukhang isang ordinaryong mag-aaral at hindi isang tanyag na mayamang tao. Paano siya maaaring magkaroon ng isang itim na gintong card? Naguluhan si Gerald at tinanong niya, ano ang isang itim na gintong card? Ito ay isang kataas-taasang antas ng card at maaari kang gumastos ng hanggang sa $300,000 sa card na ito, habang ang minimum na halaga para sa bawat transaksyon ay $50,000. Ginoo, lalo pang naguluhan si Gerald sa oras na ito. Alam niyang mayaman ang kanilang pamilya ngunit hindi niya alam na sobrang yaman nila. Sir, batay sa mga item na kasalukuyang dinadala namin sa aming tindahan, hindi mo magagamit ang itim na gintong card na ito sa alinman sa mga regular na mamahaling kalakal sa shop na ito. Gayunpaman, madali mong maaabot ang minimum na halaga ng transaksyon kung titingnan mo ang edisyon ng bag ng collector. Dadalhin ko ito sa iyo ngayon. Panipi, yumuko ulit ang salesgirl bago siya umalis kaagad. Sa parehong oras, si Xavier at Yuri ay nakatingin pa rin sa paligid ng boutique store habang tiningnan nila ang lahat ng mga bag na may hitsura ng paghanga sa kanilang mukha. Na-unlock ng batang salesgirl ang cabinet bago inilabas ang edisyon ng collector. Sumimangot kaagad si Rachel bago niya sinabi, Wendy, ano sa palagay mo ang ginagawa mo ngayon? Tumalikod si Wendy at sumagot, nais kong ipakita sa isang customer ang bag na ito. Ito ba ang uri ng bag na dapat mong ipakita sa anumang customer? Kanino mo ito ipinapakita? Panipi,
Nakasimangot si Rachel habang nakatitig kay Wendy, tumingin si Wendy sa direksyon ni Gerald habang sinabi niya ng may paggalang, ang Ginoo dito. Tumalikod din sina Yuri at Savia upang tingnan ang direksyon na tinuro ng sales girl bago sila humagalpak ng tawa. Hahaha, hindi napigilan ni Yuri ang tawa nito nang makita niya si Gerald. Kung kaya niya, gamulong na sana siya sa lupa habang tumatawa. Ano ang pinagsasabi mo? Gusto ng lalaking iyon na makita ang bag ng collector. Tanong ni Yuri sabay turo ng daliri kay Gerald. Ito ay isang malaking biro kay Yuri. Napatingin si Yuri kay Gerald na may kasuklam-suklam na ekspresyon sa mukha at naramdaman ni Gerald na medyo nahihiya. Sa oras na ito dahil maraming tao ang nakatingin sa kanya, si Rachel ay mayroon ding pangit na ekspresyon sa mukha habang sinasabi, Wendy, sa palagay mo ba makakaya ng taong ito na bumili ng anuman sa mga bag sa aming tindahan ng butik? Sinong banibiro mo? Panipi? No, Rachel, that customer has a black gold card. He is our VIP customer. Hahaha, tumawa ulit ng malakas si Yuri. Isang VIP customer, siya ay isang tanyag na tao sa aming universidad. Sinaman din ang tingin ni Savia si Gerald na naiinis na sinabi, Gerald, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bakit hindi mo umalis kaagad sa lugar na ito? Hahaha, napatingin sa paligid si Gerald habang ang dami ng tao ay patuloy na kinukutsa siya. Ang batang sales girl ay inilagay din sa napakahirap na posisyon habang si Rachel ay nakatingin kay Gerald na naiinis. Sa oras na ito, samahan pa lang si Gerald sa counter bago niya mailagay ang itim na card na ginto sa counter. Bibili ako ngayon ng edisyon ng bag ng kolektor na ito. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating channel.